Ako si Jimelita Gomez. Um, Ako yung tao na hindi nagtitiwala sa sarili. Ako yung mahiyain. So ngayon nang lumalaki na ako, dahil sa wala akong nakitang pagmamahal sa family ko. Naghahanap ako ng pagmamahal sa ibang tao, sa love life, pero mas lalo pala akong nagiging depressed. Hanggang namatay yung papa ko kasi nagkaroon siya ng sakit. So namatay siya, doon kami talagang nagiging down kami. So I decided to na pumunta sa Hong Kong. Kaya para sa akin kasi pag pumunta ako sa ibang bansa is my life will change. But the reality is na nang nakarating na ako sa Hong Kong, doon nagiging worst yung buhay ko. Kasi doon nagiging depressed ako. Gusto ko nang magpakamatay doon. So yung pamilya ko humihingi ng lagi padala ganun. Akala nila na pag nandun ka na sa ibang bansa is mayaman ka na, pero the reality is not. So ngayon doon ako nagiging down, nagiging depressed, lalo akong nagiging depressed na ang solusyon ko na lang is to end my life. Yun na lang yung solution sa akin kasi yun na lang para sa akin na yun na pag nawala na ako, pag namatay na ako, wala na yung problema. So one time na may nag-invite sa akin na pumunta sa Universal Church sa Hong Kong. So pumunta ako kasi sabi ko, I will try kasi pumunta na ako sa witch doctor, hindi pa rin nagbago yung buhay ko. Nagiging worst pa na pumunta ako sa witch doctor doon sa Hong Kong. So ngayon pumunta ako sa Universal Church. At saka isang beses na pumunta ako, sinabi ng man of God na magbabago yung buhay ko. So ngayon, ito yung kailangan ko, na magbabago yung buhay. I heard sa church na yung Holy Spirit lang ang magpababago sa ating buhay. So ngayon sabi ko, ito yung kailangan ko. So ngayon, talagang in-strive ko siya. Dumating yung Campaign of Israel para sa Holy Spirit na parang kung sino yung gustong magbago yung buhay, kung sino yung matanggap ng Holy Spirit, kung gusto yung, kasi kung may kasi naintindihan ko na kung may Holy Spirit daw tayo, magbabago yung buhay, the way we think na So ngayon, in-strive ko, nag-attend ako ng Campaign of Israel. So ngayon, ang sinacrifice ko noon dati kasi ako ay isang, napaka-proud ko din dati, hindi ako nakikinig, at saka sabi ko sa Diyos, Lord, ayoko na mamuhay ng ganito. Ayoko na kasi sawang-sawa na ako. Hirap na hirap ako sa buhay ko na ayaw ko na ng ganitong buhay. So ngayon, in-strive ko siya. Ang sacrifice ko dati, naalala ko na wake up talaga ako ng 3 a.m., nagpipray, babasa ng Bible, kahit nasaan ako, anong gagawin ko. Lagi kong tinitink yung Holy Spirit kasi gustong-gusto ko ma-receive yung Holy Spirit. Kasi sawang na ako, pagod na ako sa sarili ko. Kaya yun ang strive ko talaga na ma-receive yung Holy Spirit. Until at one day, na-receive ko yung Holy Spirit. After ko na-receive yung Holy Spirit, nagkaroon ako ng desire na mag-save ng souls, nag-join ng BYG, ng groups. Kasi para sa akin, gusto kong lumakas yung pananampalataya, gusto kong mapalapit pa sa Diyos. I want more of God, less of me. Ang Holy Spirit na magbibigay sa iyo ng idea kung paano ka mag-prosper, kung paano ka. So ngayon sabi ko, ito yung opportunity ko na ma-bless financially, but hindi para sa akin. So glorify your name, sabi ko sa Diyos. So dumating yung Campaign of Israel kasi may mga injustice ako, kasi yung pamilya ko may 10 hektarya na lupa na pinag-fight ng father ko ng 35 years pero hindi niya nakuha. So ngayon sabi ko I pumunta talaga ako sa altar, sinacrifice ko. Ang sacrifice ko noon, I remember na sinisave na pera na bibili ko sana ng laptop. It's around almost 100,000. Pero yun ang hiningi ng Diyos. Ngayon binigay ko yun. After that nag-climb ako ng altar, na-receive namin, nakuha namin yung lupa na yun. So after na naman nakuha yung lupa na yun, na-cultivate namin, tinaniman namin ng palkata tree. So ngayon nakuha na namin. So after that, hindi pa rin ako nag-give up na prosper ulit.
Kasi sabi ko sa Lord, sa Panginoon na gusto ko lang mag-prosper para i-glorify yung name. So after that, ulit nag-sacrifice, I sacrifice, after that, nakatanggap ng mga blessings, another blessing, bahay, nakabili ako ng lupa, pagtayo ako ng mga negosyo, may masarili na akong bahay, at lupa. Pero sabi ko sa Panginoon na the greatest blessing na na-receive ko sa Panginoon is yung Holy Spirit. Kasi kung wala tayong Holy Spirit, hindi tayo buhay. Para sa akin, kung wala akong Holy Spirit, is wala akong buhay. Hindi. Kaya ang Espiritu Santo is napaka-importante. Kahit anumang blessings na darating sa atin, at finances, o love life, or pero ang the most important blessing na na-receive ko is yung Holy Spirit. Kaya yung buhay ko ngayon, hindi na ako depressed, hindi ayaw ko nang magpakamatay. I'm blessed sa spiritual at saka sa family ko din, okay na sila, hindi na sila nakadepende sa akin, yung mga negosyo ko rin, lumalago na din. Ngayon, ang hinaang ng Panginoon sa akin kasi sacrifice altar, kasi pag nag-sacrifice tayo sa altar na yung hiningi ng Diyos, for sure na ibibigay ng Diyos sa atin. At ngayon, ipinagkaloob sa akin ang hustisya na galing sa altar.